حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapalak, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, batid ng lahat na tayo ay nasa huling bahagi ng buwan ng Ramadan na insyaAllah kinakailangan ng karagdagang pagsisikap upang maitaguyod natin ang mga karampatang pagsamba at tulungan nawa tayo ni Allah. Amin ya Allah. Ma-share ko lang, noon kami ay hindi pa yumayakap sa Islam at ang naunang nag-Muslim ay aking mga tiyuhin. Siguro 14 years old ako, meron na akong natutunang hadith kahit hindi pa kami nag-Muslim. Kasi pinapaskil niya yung mga sayings of the prophet sa pader nila at punta ko ng punta sa bahay nila, so nakikita ko palagi yun. Ang nakalagay doon yung English. Pero sa Arabic ay laysa ash-shadidu sur'atul ghadab walakin ash-shadid man yumsik nafsahu indal ghadab, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang matapang ay hindi yung kayang magpataob ng kaaway sa suntok. Subalit ang matapang ay yung kaya niyang pigilan yung kanyang sarili sa kanyang galit. Naitanim yun sa isip ko na ang tapang, ang tunay na tapang, yung marunong magsabar. Kasi hindi marunong magsabar at pumuputok at gusto niyang away, hindi yun ang matapang ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pag-anawa dito, tungkol dito. Amin ya Allah. Kasi pinag-uusapan natin gabi-gabi ay mga bayani. At pag sinabi nating bayani, ang pinag-uusapan dito ay katapangan. At inshallah ngayong gabi ay literal, sasabihin natin kulang ang pagkakilala natin sa mga matatapang pag hindi natin nakilala itong bayani na ito o sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kilala niyo kung sino? Pag sinabing katapangan, nangiisipin natin Umar ibn al-Khattab. Tapos na si Umar. Hamza bin Abdul Muttalib. Hindi siya, dahil partly na talakay na natin siya. Kung hindi nyo pakilala, siya ay si Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid radiyallahu anhu. Dinugtong ko yung Khuwailid, malalaman nyo mamaya kung bakit. Supposedly, dalawa lang, tatay. Ito, pati lolo, al-Khuwailid. Siya ay tinatawag na Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng propeta ay may disipulo. Merong disciples, yung palaging nandyan sa kanya, sa tabi niya, disipulo. At ang aking disipulo ay si Az-Zubair. Subhanallah. Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Awwam niya at si Khuwailid malambot. Talagang larawan to ng katapangan. Nabanggit ko yung Khuwailid dahil kung maaalala nyo, ang asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay si Khadija bintu Khuwailid. Ibig sabihin, si Awwam na tatay ni Zubair at si Khadija ay magkapatid. Siya ay pamangkin ni Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anhum. Okay, pamangkin ng asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang tatay naman ni ang nanay naman ni Zubair, ang tinasabi natin tatay niya. Yung nanay naman ni Az-Zubair ay si Safiya bintu Abdul Muttalib. Sino si Safiya? Si Safiya ay kapatid, hindi si Safiya. Si Safiya ay kapatid ng mga tiyuhin niya, Hamza, Abbas. So, ibig sabihin, auntie ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Safiya, na siyang nanay ni Az-Zubair. Nakita niyo yung relationship? Halos umikot. Ganun katibay ang relasyon niya dito kay Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid radiyallahu anhu. At itong si Safiya ay mayroong pinsan na si Naufal
Pinsan. Ang pinsan niya si Waraka, na anak ni Naufal. Okay? Si Naufal, sino si Waraka? Yung pinagdalhan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung siya unang nakatanggap ng revelation. Okay, malito ha? Inshallah. Okay. Si Safiya ay masyadong mahigpit kay Az-Zubair. Pinagagalitan niya bilang nanay. Kasi maaga namatay si Awam, yung tatay niya. So pinapalo siya. Pinagsabihan siya nung uncle na si Naufal, bakit mo yan masyadong mahigpit sa bata? Kasi paborito siya nun. Bakit siya masyado ka mahigpit? Gusto kong lumaki siya ng may disiplina. Alam niyo na yung mga nanay, pagka gustong maging maayos yung kanyang anak, dinadagdagan yung kahigpitan. Dahil gusto ko paglaki mo, maging maayos ka. Eh, ini-spoiled nung, common nangyayari to, di ba? Ini-spoiled nung uncle at pinagagalitan yung nanay, huwag ka masyado mahigpit. Okay, paglipas ng mahabang panahon na naging Muslim na ito si Az-Zubair, nagkabaliktad ang sitwasyon. Yung Naufal naman ang nagagalit sa kanya ngayon dahil sa kanyang pagmumuslim at yun ang unang nagpapahirap sa kanya. Kabaliktad, no? Paano siya pinahirapan? Naiulat na tinatali siya nito at nilalagyan ng sobrang tali o ng tela yung kanyang panali hanggang sa susunugin yun, aapoy. Hanggang lumapit na sa kanya tsaka papatayin. Sinasabi, ano reliyon mo? Sino si Muhammad? So hindi niya naman tinatanggi kahit sunugin mo ako ng 10 beses, hindi ako aalis sa reliyon na ito. Siya si Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. At ang napangasawa niya ay si Asma binti Abu Bakar. Subhanallah. Sobrang lapit nitong taong ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asawa naman niya si Aisha, anak ni Abu Bakar. At si Abdullah ibn Zubair, anak niya, sinasabi historian na pumalit kay Ali bin Abi Talib bilang panglimang khalifa, wallahu ta'ala alam. Dahil inshallah pag may pagkakataon makapag-aral tayo ng mga pangyayari after ng pang-apat na khalifa. Okay, siya ay sinasabing pang-7 sa mga nag-Muslim. Sinasabing pag-Muslim ni Abu Bakar ay kasunuran siya halos. Imagine, nakakapagtaka dahil sa lapit niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, may isang tagpo sa buhay niya, sinasabi natin na yung unang mga Muslim nakaranas ng matinding pagpapahirap. At by the way, nung nag-Muslim siya, siya ay 15 years old. Wow, shabab! 15 years old. So kabilang siya sa mga nakaranas ng unang pagpapahirap sa Quraysh at sila yung mga unang taong pumunta saan? Sa Habasha, sa Africa para mag-migrate doon dahil yung hari doon, si Najas, ay matulungin, hindi siya nag-aagabyado. Okay, nandun na sila, nanirahan sila doon. Itong hari na ito, merong nakalaban ibang bansa, ang Najas. At nag-travel sila kasamang kanyang mga sundalo at nakikipagdigma. Okay? So silang mga Muslim, bilang kinupkup ng bansa na yon sa Habasha, ay nag-aalala kung mananalo o hindi. Dahil pag natalo sila, sasakupin sila, problema para sa kanila. Nakita niyo yung sitwasyon? Kaya lang nasan yung laban nila? Nandun sa kabilang ibayo, nandun sa kabilang dako ng Nile. Yung river, yung ilog. Okay, so hindi nila alam kung ano nangyayari doon. Nag-usap sila, kailangan malaman natin yung balita kung ano na nangyayari sa digmaan para alam natin kung ano yung susunod na gagawin nating hakbang. Okay? Parang mga OFW lang sila doon. So pagdating nila doon, doon sa meeting na yon, kailangan magpadala tayo ng isang tao doon. Pero kailangan lumangoy siya sa ilog. At sino ba sa atin ang lalangoy? Sabi ni Zubair, ako ang pupunta sa ilog para tingnan kung anong resulta ng digmaan. So nagpresenta siya at ginawan siya ng mga unang Muslim noon ng kanyang salbabida o anumang instrumento para siya makalutang ng matagal. Inulat na sila ay nagpalobo ng mga bagay na mula sa balat ng hayop para maging salbabida niya o life vest niya. At tumawid siya doon ng walang takot at nagmanman siya sa digmaan. At bumalik siya dali-dali at nagbalita siya, good news, dahil nanalo ang hari ng Habasha. Mananatili tayo sa Habasha. Yan si Zubair, kabataan, nagpamalas na kaagad ng katapangan. Okay, pagbalik ng Makkah,
ay napabalita na ang mga Quraysh ay papatayin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nauna siyang bumalik sa Makkah. Pagdating doon, alalang-alala ito si Zubair, bata pa, teenager, 15 years old, something. Siguro pagbalik niya after a year lang o after 2 years, mga 16, 17, nabalitaan niya yan, naggayak siya na para siyang pupunta sa digmaan. Meron siyang pana, meron siyang espada, kumpleto, full battle gear. At hinanap niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan-saan, hanggang sa nakarating siya sa halos labas na ng Makkah at nakita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair, ano nangyari? Saan ka pupunta? Anong problema? Sabi niya, Ya Rasulullah, na nabalitaan ko may banta sa buhay niyo at nandito ko para protektahan kayo. Subhanallah. Nakalabas yung kanyang espada, sinasabi ng ating mga ulama, unang sandata na ikinasa para sa Islam, sa ating ummah, Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Napag-aralan din natin sa sira na ang mga sahaba ay nang naghijra sa Madina ay kanya-kanya silang puslit. Bakit? Dahil pag naraman ng Quraysh na ikaw ay pumunta sa Madina, sasama ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay papatayin. So kanya-kanya silang tago, pa isa-isa, partner, 2, 3, hanggang makakaalis sila ng Makkah at makakapunta sila doon sa Madina. Maliban sa 3 sahaba. Sino yan? Si Hamza bin Abdul Muttalib, hindi nagtago. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu at si Az-Zubair ibn al-Awwam. Ano ginawa nila? Kanya-kanya silang istorya. Pero ito si Zubair, dumaan sa Kaaba at nag-announce, sino hika ayaw nang makita ang kanyang nanay bukas at gusto niya mabiyuda ang kanyang asawa, pigilan ako dahil pupunta na ako ngayon sa Madina at sasama ako kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan yung katapangan. Gusto mo mabiyuda asawa mo? Pigilan mo ako. Ayaw mo na makita nanay mo? Pigilan mo ako. Pupunta ako doon sa Madina, maghihijra ako kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At si Az-Zubair ibn al-Awwam ay kabilang sa mga nakasama sa digmaan ng Badr. Subhanallah. Alam niyo karangalan ng mga taong nakasama sa Badr? Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu ma syi'tum kad ghafara Allahu lakum. O kama fi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga nakasama sa Badr ay may sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil nakasama kayo sa Badr, gawin nyo na kung ano ang gusto nyo dahil pinatawad na kayo ni Allah. Tingnan nyo yung karangalan na yun. Ito ay para kanino? Sa lahat ng mga sahaba na nakasama sa digmaan ng Badr. Pero sinasabi na meron silang napakahusay na 2 espesyal na kabayo, yung tinatawag nilang al-khayl, yung stallion, at ibinigay yung isa doon ay binigay kay Zubair ibn al-Awwam para maging frontliner ng mga Muslim at tunay na siya ay nagniningning doon sa digmaan na yon. Nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, alam natin kung paano tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim sa digmaan ng Badr. Sumigaw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang dami nating kasama, ang dami nating katulong, nagbabaan ang mga malaika at sila ay mayroong tali, yung turban, na dilaw sa ulo katulad ng kay Zubair ibn al-Awwam. Nakikita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagbababaan yung mga malaika at sila ay mayroong telang puti sa kanilang ulo. Ay, telang dilaw sa kanilang ulo na pareho ni Zubair ibn al-Awwam. Subhanallah. Nakita nyo? Pero ngayon sa Pilipinas, pagka dilaw yung tela mo, hindi maganda yung reputasyon. Wallahu musta'an. At sinasabi natin to mga kapatid sa Islam na ang katapangan ni Zubair ibn al-Awwam ay nagdala sa kanya sa mataas na antas sa pananampalatayang ito. Gusto natin to bigyan ng linaw dahil of course ang katapangan ay nilalagay sa tamang pagkakataon. Kung magsiserve to sa kamusliman, makakapakinabang sa iyo ang ummah, bismillah. At hindi ito ginagamit kailanman sa kapahamakan ng iyong kapatid na Muslim. Ganun kasimple. Ito ang pinakamalinaw marahil na mensahe na gusto kong sabihin para sa pagtalakay natin kay Zubair ibn al-Awwam. Maraming tao matapang. Bakit? Kasi pangalan ko Abdullah.
Pangalan ko Muhammad, mag-ingat ka sa akin. Kaya natatandaan ko isang tungkol sa sasakyan, isang mekaniko, parang niloko nung mekanikong Muslim at nagalit yung tao. Sabi niya, alam mo ba, Muslim ako? Hindi ka natakot sa akin? Papatayin kita. So may mga taong kinukuha yung kanyang katapangan dahil siya ay Muslim. Common ito, nangyayari ito, di ba? Dahil pangalan ko Muhammad. Alam mo ba yun? Ang sabi tuloy ng isang Kristiyanong kasama niya, hindi ako Muslim pero marunong din ako pumatay. Allahu musta'an. So hindi ito yung tamang paggamit ng katapangan. Wallahi, mali. Mali. Misconception ito sa ating reliyon. Na pag ang pangalan mo Muhammad, para kang nananakot ng tao tayo, halimaw. Hindi ba pag sinabi dapat narinig ang pangalan mo Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, ang nakikita sa iyo ay sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sinugo para kumpletuhin ang napakagandang mga pag-uugali. Pero hindi, kabaliktaran yun yung gusto natin ipakita sa mga tao. Kailan kaya mangyayari na ang image ng Muslim ngayon, pag sinabing Muslim ay malumanay, mahinhin, katulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin sinasabi na huwag kayong maging matapang o maging diwag kayo, pero ang pagtataglay ng katapangan ay amana na dapat mong ilagay sa tamang kaparaanan at hindi kailanman magiging dahilan ng kapahamakan ng kapatid mong Muslim. Allahu musta'an. Pagka naunawaan natin ito, inshallah, malaking bagay ito sa ating pananampalataya. Bilang panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. Ya Allah, patawarin mo kami at ang mga kapatid naming nauna sa amin sa pananampalataya at wag mo ika kami lalagyan ng kulo sa puso laban sa aming mga kapatid sa pananampalataya, katotohanan na ikaw ay maawain at mapagpatawad. Dua ito kanino? Pinapayo sa atin o inuutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinasama natin yung mga sahaba sa ating mga dua at maging malinis. Bakit? Pag binanggit itong si Talha, itong si Zubair, maraming mga tao na mahilig sa kasaysayan kuno ng Islam, lalagyan nila kayo ng maraming pag-aalinlangan. Tandaan niyo itong pangalan na ito, Az-Zubair ibn al-Awwam. Bakit? Baka isang beses may makausap kayo, lalagyan ng pag-aalinlangan yung puso nyo at bibigyan kayo ng kwento na hindi totoo. Dahil ang pagtalakay natin yung masyado maigsi, hindi natin to kaya mabuksan at hindi natin gusto na maiiwan yung tanong sa isip ng mga Muslim. Pero ang totoo, ang mga sahaba na ito ay mga nagmahalan sa isa't isa. Katotohanan, si Ali radiyallahu anhu ay nagsabi na insyaAllah, pagtagpuin o pagsamahin kami ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Si Ali, si Zubair, si Talha, si Osman at iba pang mga sahaba na sinasabi nilang sa bandang huli ay nagkaroon ng problema sa isa't isa. Nagkaroon ng problema pero hindi naisaktan ang bawat isa. Wallahu ta'ala alam, naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Parang may iniwan ako sa inyo na pag-aaralan nyo. No? Itong uling bahagi na ito. Pero inshallah, magsikap tayo sa pag-aaral sa ating reliyon at naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ating pagsamba. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.